Let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Guido Teodoro. Point na raw ang Diyos ng presidente para sa Pilipinas, siya raw si Gibo Teodoro. Eh, ang nangyari, natalo si Gibo, nanalo si Pinoy. No? Natalo po si Gibo nanalo si Pinoy, kaya si Pinoy ang naging presidente. Nung maging presidente si Pinoy, bumaliktad ngayon si Kibuloy. Nung makausap si Chris Aquino, pakita nga natin. Oh, see, Pastor? You should have had faith. Ano? You know, ang revelation ko naman talaga no, si Pinoy. Pero I have given my word to Gibo. Oo nga Ang revelation ko naman ni Ka, si Pinoy. Kaya lang nakatango na ako kay Gibo. Abi, kahit pala ang ama ang nag-reveal sa'yo, yung ama mo, babaliktad ka pagka pinakiusapan ka. Ano kaya nangyari? Ba't ang lakas naman yata ng pakiusap ni Gibo? Nung makiusap si Gibo, binaliwala niya yung revelation niya dun sa kanyang father. Sabi niya kay Chris Aquino, ang revelation ko naman talaga si Pinoy, but I have given my word to Gibo. Nakasagot na ako kay Gibo. Ulitin nga natin yan. Ang tinding kasinungalingan nitong taong ito. No? You know, ang revelation ko naman talaga no, si Pinoy. Pero I have given my word to Gibo. Oo nga Ngayon, di ganyan lumabas, sinungaling siya. Nako, dinagdagan pa ang kasinungalingan ngayon. Dinagdagan pa ngayon. Kaya itong mga relihiyong ito, paano ka maniniwalang sa Diyos ito? Ang mga leader hindi nagtatapat ng aral ng Diyos. Ito ngayon ang pahayag niya. From a viewer, sabi po ninyo, Revelations ang isinisawalat ni Pastor Kibuloy. As I remember, dati ay nag-proclaim po siya na si Gibo daw ang inappoint ng Almighty Father, ika niya, na mananalo sa 2010 elections. Pero bakit po hindi nanalo? I need to clarify this because ang nabasa ko sa Bible is kung ang prophet ng Diyos ay magsasalita ng prophecy, matutupad at matutupad po yun. How come po nagkaiba kay Pastor Apollo? Nagkamali ka. Ulitin ko sabi mo, Revelation sinisiwalat ni Pastor Kibuloy. Na-proclaim ko si Gibo na siya ang appointed ng Almighty Father. Tingnan mo sinabi ko si Gibo ang appointed ng Almighty Father para maging presidente natin. Ano yung sunod na sinabi ko, kahit ulitin pa natin yung tape. Pero, para sa itong mga kandidatong ito, sabi ko, sa lahat sa kanila, si Gibo ang appointed ng Diyos tulad ko. Kung walang eleksyon, siya ang presidente natin. Ako, in-appoint ako. Dumaan ba ako ng eleksyon ninyo? Dumaan ba ako sa mga Sanhedrin ninyo? Pag-appoint niya sa akin na appointed son, spiritual yan Wala nang election. Gusto man nyo hindi, appointed ako. Ngayon, dito naman, si Gibo ang gusto ng Diyos na maging presidente natin sa 2010. Kaya appointed siya ng Diyos. Dinalangin ko siya. Pero sinabi ko, eto ang gusto ng Diyos para sa Pilipinas. Appointed siya ng Diyos para sa Pilipinas. Kung walang eleksyon, ay sarap sana. Pero anong sinabi ko? Pero dadaan siya sa inyong mga kamay. Kasi demokrasya tayo. Iboboto pa natin siya. Pinakilala ko lang siya na siya ang gusto ng Diyos para sa atin. Mali yan. Nagsisinungaling ka talaga, huling-huli ka na. Sabi mo, pinakilala mo na siya talaga ang appointed ng Ama. Ba't nung kaharap mo si Chris Aquino, binago mo? Ulitin natin. You know, ang revelation ko naman talaga no, si Pinoy. Pero I have given my word to Gibo. Tamo, tindig magsinungaling nito. Diyan ko kayo gustong maliwanagan, mga kababayan.
Maraming pastor ngayon, matigas ang pagmumuka. Harapan niloloko Pilipino. Sabi mo, ang appointed, si Gibo. Yun ang gusto ng Ama. Kaya lang, kailangan dumaan sa eleksyon, kaya natalo. Yung palang Diyos mo, talunan. Yung Diyos mo, talunan. Yung Diyos na totoo, pag nagsabi yun, kahit ano mangyari, ang mangyayari yung sinabi niya. Ikaw naman, para lang mahilot mo yung kasinungalingan mo, sabi mo, siya talaga gusto ng Ama. Hindi nyo binoto. Kaya hindi siya naging presidente. Mali yan. Bakit? Sinabi mo kay Chris ang revelation mo talaga si Pinoy, hindi si Gibo. Alin ba talaga, Mama? Mabuti pa yung mamang sorbitero Hindi kasi sinungaling nito No? Sinungaling ito, napakatinding magsinungaling nitong pastor na ito.